Hi guys, so today, iba't iba ang ulam na kakainin namin ngayon. So of course, dahil mapili yung mga anak ko, so nagluto ako ng iba't ibang putahe. So ang kinain ng baby big girl ko is beef rendang. And then yung little girl ko naman ay nag-request siya ng sauteed broccoli with garlic and ang ginamit ko is olive oil. And then nagluto din ako ng ulam na pork curry with broccoli and bamboo shoot. And of course, nagluto ako ng ampalaya with itlog. So guys, ito ang kakainin ko ngayon. Super excited ako sa ulam ko ngayon dahil parang natatakam ako at parang gusto ko nang kumain ng ampalaya. Okay, let's try natin. So kainin muna natin itlog. Sarap. So, kanya-kanya kami ng uulamin. So, kaya minsan mahirap din yung iba-iba ang gusto ng mga bata dahil kailangan ko talaga magluto ng iba't ibang putahe. Ito ang palaya. Pait! Ang pait mo. Ba't ka naman mapait? Ba't ang pait naman nito? Kailangan ko sigurong Ba't ang pait? Gusto ko ng ampalaya. Pero ayaw ko yung sobrang pait naman. Siguro maganda kapag isabay ko sa itlog. Ganyan. Kailangan palang kainin ko ng hindi ganyan lang. Kinain mo kasi kanina na. Hagawin ko. Pait talaga guys. Ang tapang. So, oh my gosh. Sorry, ang tapang ng kaya. Pero, ginusto ko to eh. Kainin ko na lang with itlog. Nagyan ko na lang siya ng maraming itlog. Ang tapang naman ng palay na to. Hindi ko na-expect na. Pero siguro, si Nanang gustong-gusto ng ganitong katapang ng palaya, yung sobrang pait. Hindi ko masyado gusto yung palaya na mapait. Ganito pala dapat ang kain ko. Kailangan ulitin. Okay na. Pero mapait pa rin guys. Pero, gusto ko kasi na ang palaya pero hindi ganito katapang. Pero okay lang. Masarap pa rin siya. Pag lagyan mo ng egg. Isang na lang. Isang pirasong ng palaya with maraming egg. Sarap pa rin guys. Kailangan ko kunin ng maraming itlog dito. Yan. Kasi mapait siya guys. Yan. Kumain tayo ng gulay. Sarap. Diyan. Ang palaya with itlog. Okay na guys. Siguro kung si Nanang ang kakain ng ganitong katapang na ampalaya, magugustuhan niya. Kasi mahilig si Nanang sa ampalaya. So ganito siguro mas maganda. Ihalo ko na lang sa kanin. Ang sarap guys. Grabe ha. Parang nag-e-enjoy talaga akong kumain kapag nagkakamay ako. Lalo na kapag syempre kapag dry. Yan. Okay na. Unang subo ko kanina, grabe ang pait. So, kailangan kong, kinain ko kasi ng solo kanina, kaya lasa ko yung ang palaya. So, kailangan palang paghalo-haloin. Ganyan. Sarap.
So, nag-rice ako ngayon. Pero, okay lang dahil hindi naman ganun karami yung rice ko kanina. Kasi di ako nag-rice paggabi. Di ako nag-rice kaninang tanghali. Nakapag-exercise tayo ng konti kanina. So, ang ginamit kong pinanggisa kanina sa itlog at saka dito sa ampalaya, gumamit ako guys ng olive oil para hindi siya mataba. At kapag nagluluto ako ng mga karne-karne ganun, pinapaano ko muna, sinusote ko muna yung mga taba-taba hanggang sa ma-extract yung taba niya at mag-crispy, kulay brown yung taba, and then saka ko tatanggalin yung mantika dahil grabe, nakakatakot yung taba ng mga karne. So ganun lagi yung ginagawa ko guys, hindi na ako naglalagay ng mantika. So pinapauna ko muna yung taba para ano siya, matanggal yung taba, and then tatanggalin ko siya, saka ako magigisa ng sibuyas at bawang, and then saka ko ilalagay ulit yung laman. So pinapauna ko muna yung taba, ini-extract ko yung mantika, and then gisa, and then yung laman, yung meat niya, and then kapag naluto na, saka ko na ilalagay yung sahog. Sarap. Buti na lang nagyan ko pa ng itlog guys, kasi medyo mapait talaga, pero kaya naman. Bigla lang nabigla ako nung una, pait, but I love it. Good for the health. Kaya yung mga bata dyan na hindi mahilig kumain ng palaya, okay lang yan. Untayin nyo kapag tumanda kayo, magugustuhan nyo lahat ng mga ayaw nyong gulay ng bata kayo. Sinisigurado ko yan. Dahil nung bata ako, ayaw ko rin ng palaya kasi sobrang pait. Ayaw ko ng lasa. Pero nung ganitong tumanda na ako, parang hinahanap ko na lahat ng mga gulay na ayaw ko noon. Which is, magbabago talaga ang panlasa natin habang tumatanda tayo. So, halatang tumatanda na talaga tayo, no? Sarap. Dami. Sarap. Thanks for watching.